Sa chapter 7 po, yung pag-aaralan natin. Pero yung babasahin ko ngayon, hanggang dun lang sa message focus natin hanggang 15. Samahan niyo po akong basahin. The Israelites did evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. The Midianites were so cruel that the Israelites made hiding places for themselves in the mountains, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, marauders from Midian, Amalek, and the people of the east would attack Israel, camping in the land and destroying crops as far as Gaza. They left the Israelites with nothing to eat, taking all sheep, goats, cattle, and donkeys. These enemy hordes coming from their livestock and tents were as thick as locusts. They arrived in droves of camels, too numerous to count, and they stayed until the land was stripped bare. Bilang consequences po sa mga sa pagsuway ng mga Israelita, pinadaan sila ng Panginoon sa 7 years ng kahirapan. So sa sobrang hirap, ang sabi daw ng kanilang mga ani ay sinisira ng mga kalaban. Pati ang kanilang hayop na ginagamit, nagiging source ng kanilang food, sinisira, kinukuha din ng mga kalaban. Maging yung kanilang mga kasama ay pinapatay din ng mga Midianites. So sobrang hirap nung pinagdaanan nila. They are living in the dark season of their life. Sabi sa verse 6, so Israel was reduced to starvation by the Midianites. Then the Israelites cried out to the Lord for help. When they cried out to the Lord because of Midian, the Lord sent prophet to the Israelites. He said, "This is what the Lord, the God of Israel says, I brought you out of slavery in Egypt. I rescued you from the Egyptians and from all who oppressed you. I drove out your enemies and gave you their land. I told you, I am the Lord your God. You must not worship the gods of Amorites, in whose land you now live. But you have not listened to me." So dito sinasabi ng Lord na, di ba nagpadala ako? Amen? Na, di ba tinulungan ko kayo? Sabi ng Lord sa kanila, pero matitigas ang ulo nyo, hindi kayo nakinig. So, pero alam niyo po, nung tumangis ang mga Israelites, hindi sila natiis ng Lord eh. Sabi ng Lord sa verse 7, "Then the angel of the Lord came and sat beneath the great tree of Ophrah, which belonged to Joash, the clan of Abizir. Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of the winepress to hide the grain from the Midianites. The angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you." Nung nakita ng Lord ang kanilang kahirapan, nag-intervene ng Panginoon at pinadala niya ang ikalimang hukom na si Gideon. Amen? Sabi sa verse 13, "Sir," Gideon replied, "if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are the miracles our ancestors told us about? Didn't they say, the Lord brought us out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to Midianites." So, sa sobrang hirap ng pinagdadaanan nila, nagtatanong siya sa Panginoon, totoo bang kasama, sa angel of the Lord, sinasabi niya, totoo bang kasama namin ang Panginoon? Bakit hindi namin maramdaman na kasama namin ang Panginoon? Sabi sa verse 14, "Then the Lord turned to him and said, Go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you." "But Lord," Gideon replied, "how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in the entire family." The Lord said to him, "I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man." Amen. Pinagpala po ang salita ng ating Panginoon. Bago po tayo tuluyang magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Manghingi po tayo ng guidance sa ating Panginoon. Lord, salamat sa araw na ito. Lord, salamat sa opportunity, Panginoon, na magamit mo para maghayag ng iyong salita, Lord. Use me mightily, Panginoon, for your glory. Speak to these people, Panginoon. And we pray na wala pong maging distractions at ikaw po ang maging sentro, Panginoon, ng mensaheng ito, Panginoon. At ikaw lang, Lord, ang mabigyan ng kapurihan. Lord, salamat po. In Jesus' name, amen, amen, amen. My question this morning po,
May tumatakbo. Nakalive po tayo. My question this morning, what pressures you now? Ano yung nagpapa-pressure sa'yo? What made you stress out? Madami, amen? Lahat tayo dumadaan sa pressure. Lahat tayo dumadaan sa tension. Amen? Lahat tayo nakakaranas ng stress. Amen po? Ako lang? Lahat. Amen. Pressure ng deadline. Amen? Pressure ng reports. Pressure ng or demands ng ating mga boss. Amen? Demands ng ating mga clients na nagpapa-pressure sa atin. Pwede rin demands ng ating mga teachers. Amen? Dito pala ako kasi dito yung youth. Demands ng ating mga teachers. Amen? And pwede rin demands ng ating loved ones. Amen po. Kung ikaw naman ay nagsiserve, pwede naman pong napipressure ka dahil sa demand ng mga kapatiran at sa demand ng mga leaders. Amen po? Regardless of your age, ikaw man ay bata, ikaw man ay matanda, regardless of your status, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, lahat tayo dumadaan sa pressure. Amen? We are all dealing with pressure. Alam niyo po, pressure is the reason bakit po tayo stress. Yeah? Amen? At ang stress po is considered to be a silent assassin. At kapag ang buhay natin ay stressful, sabi sa Bible, ang anxiety weighs a man down. Nanlulumo tayo, amen? Nanghihina tayo. Kanina, daming testimony, no? Tayo ay punong-puno ng stress kapag tayo ay punong-puno din ng pressure. Amen? Ang pressure can either work for you. Diba? Minsan kasi may mga good pressure, no? Or it can work against you din. Minsan naman kapag sobrang stress na, talagang nadadala tayo. It's your choice how to handle pressure. Amen? Yung mga stressful situation ay maaaring makatulong sa'yo, maaari ring makasama sa ating buhay. But one thing I realize is ang pressure po, it's either magfo-focus ka sa pressure or magfo-focus ka sa power ng ating Panginoon. Amen po. Punta po tayo sa ating team this morning. Ang team po natin ay, sige, message focus. Okay na yan. 15 to 16. Surviving or succeeding. Amen? Saan tayo dyan? Surviving or succeeding. Sabi po, survive is to continue, live, and exist. While yung succeed naman, ang ibig sabihin po nun is to prepare or to proceed or turn out in a very successful way. So yun po yung pagkakaiba ng surviving and succeeding. Marami po sa atin, nilaraos na lang natin yung buhay, pero hindi natin isinasabuhay yung pagiging matagumpay. Amen? Basta na lang makaraos kahit hindi na matagumpay. Amen? Pero hindi po, naniniwala po ako na hindi po yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? Ang gusto ng Lord, hindi lang tayo basta makasurvive, hindi lang tayo basta makalagpas. Ang gusto ng Panginoon, maging matagumpay tayo. Amen? Amen po, pwedeng palakpakan natin ang Lord. Alam niyo po, this message will change your prayer. Bakit po? Kasi dati, kung pinagpipray lang natin, Lord, gusto ko malampasan ko to. Pero at the end of this message, ang prayer mo will change. Nasasabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko na hindi lang basta ako surviving, kundi succeeding under pressure. Na Lord, gusto ko hindi lang ako strong, kundi stronger under stress. Amen? Na kahit dumaan ako sa challenges ng buhay, magbubunga ako. Amen? Na kahit dumaan ako sa pagsubok ng buhay, mag-expand ako, lalago ako. Amen? Magmamature ako dahil kasama kita, Panginoon. Amen? Sige po, dahon po tayo. Again, ang ating team po is surviving or succeeding po. Punta po tayo sa ating main points, number 1, na makikita po sa 12 to 16 po, yung nilagay ko dyan. Pero dito po tayo sa verse 12, sabi dito, the angel of the Lord appeared to him and said, mighty hero, the Lord is with you. Amen? And then, si Gideon, sabi ko kanina, siya yung panglima sa mga hukom na pinadala ng ating Panginoon. Amen? Para makalaya sa mga Israelita, siya yung pinadala ng ating Panginoon. Ang problema, walang confidence si Gideon.
Sabi sa kanya ng angel of the Lord, sabi sa kanya, sa verse 12, the angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you. Sabi dito, ang nakakatawa kasi po, nung sinabi kasi yan ng angel, ito po yung itsura ni Gideon, nakalimutan. Ni Gideon, yan po yung itsura niya, nagigiit siya ng trigo sa pisaan ng uba. So, ang ginagawa niya, yung mga nakukuha niya is tinatago niya. So kanina di ba sabi ko nagtatago sila kasi nga pinapatay sila ng mga Midianites eh. Ang nakakatawa dun sa nangyari, parang ang sarcastic ng dating sa kanya kasi nga nagtatago siya tapos tinawag siyang mighty hero. Sabi dito, bumaba ang angel of the Lord at sinabi niyang mighty hero. Sa ibang salin po, mighty warrior. Siguro sabi ni Gideon, no, nung narinig niyang mighty warrior, tapos nagigiit siya, sabi niya siguro, ako? Siguro tumitingin pa siya sa paligid niya, no? Na parang, tama ba yung narinig ko? Mighty hero? Ako? Hindi mo ba nakikita? Nagtatago ako. Para pag nakita ako ng mga Midianites, hindi ako mapatay. Hindi mo nakikita yung kalagayan ko? Nagtatago nga ako, tapos tatawagin mo akong mighty hero? Nangaasar ka ba? Diba? Kulang na nagsabihin niya sa angel of the Lord, nangaasar ka ba? Pero alam niyo po, sino po naniniwala sa inyo na minsan, ang tingin mo sa sarili mo, zero. Pero ang tingin ng Lord sa'yo, hero. Amen? Minsan, ang tingin mo sa sarili mo, zero, pero hindi. Sa Lord, ikaw ay hero. Amen? Sabi, bakit naging sarcastic? Ito pa po yung dahilan. Bakit kay Gideon, ang accepting po, yung ating, hindi ko pa pala nalalagay yung main points. Accepting po yung ating main points number 1. Na-overwhelm ako, sorry po ah. Ayan, so bakit ang sarcastic ng dating kay Gideon? Kasi po ganito po yung explanation niyan. Sa lahi po ng mga, ito po yung hierarchy, no? Sa lahi po ng mga Israelita, ang Manase, yung lahi nila Gideon, ang pinakamahina. Okay? Israelita, Manase. Sa lahi naman po ng Manase, ang pamilya ni Gideon, ang pinakamahina. Nakakasunod po, Israelita, Manase, pamilya ni Gideon po yung pinakamahina. At sa pamilya po ni Gideon, si Gideon po ang pinakamahina. Kaya nung narinig niya yung mighty hero, ang sarcastic ng dating sa kanya, kasi nga, mahina sila eh. Siya mismo, mahina siya eh. Diba? Pero alam niyo, sabi nga eh, hindi tayo zero sa Panginoon eh. Hero ang tingin sa atin ng Lord. Para ikaw ay maging totoong mananagumpay, kailangan po na tanggapin mo o i-accept mo. Ano yung tatanggapin natin? Under accepting po, ang tatanggapin natin is, pwede pa-click po. The identity. Amen? Tanggapin natin kung ano yung i-accept natin, yung identity natin sa ating Panginoon. Amen? Sabi ng angel, mighty hero, the Lord is with you. Lahat ng sinasabihan ng the Lord is with you, ang sinasabi, Amen, Amen. I claim it, receive it. Amen? But not Gideon. Ang sabi ni Gideon, sabi niya, but Lord, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh. Yung sinabi ko po kanina. And I am the least in my entire family. The Lord said to him, I will be with you. And I will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Look, di ba? Sabi, how Gideon, paano transition ni Gideon yung usapan, yung conversation. He shifted the conversation. Sabi niya, pagkatapos sabihin ng Lord na I will be with you, di ba? Pagkatapos sabihin ng Lord yun, I will be with you. Ako ang nagsugo sa'yo. Ako ang tignan mo. Sabi ni Gideon, Lord, ako. Amen? Ang gusto ng Lord, tumingin ka sa akin. Pero ang sabi ni Gideon, Lord, paano ako? Tignan mo ako. Amen? Ito yung problema natin minsan eh. Kapag sinasabi sa atin, tignan mo gaano kalaki ang Diyos. Pero tayong sinasabi natin, Lord, tignan mo yung finances ko. Lord, tignan mo yung kakayahan ko. Lord, hindi mo nakikita, ito lang ako. Amen? At yun po yung problema natin minsan. Binabalik natin yung perspective dun sa situation natin instead po na makita yung perspective ng Lord sa atin. Amen po? Amen? Amen. We are so focused on ourselves kasi minsan, yeah? Ako po medyo, we are so focused on ourselves and not on Him. Sabi dito, you know what? If you know your identity in Christ,
and accept your identity in Christ, you are already a victor. Anyway, amen. Can we clap for the Lord for that? Amen. We are already a victor. Basta alam natin kung ano yung identity natin sa ating Panginoon. There are times in our lives po na kapag may mga challenges tayo, na kapag may pinapagawa ang Panginoon sa atin, kapag may inuutos ang Lord sa atin, para tayong si Gideon. Amen? Natatakot tayo. Amen? Naduduwag tayo, nag-aalinlangan tayo. Minsan sinasabi mo, wala akong pinag-aralan eh. Tapos ako talaga. Hindi ako magaling kagaya ng iba, tapos ako talaga. Amen? Na sinasabi natin, nagtatanong tayo minsan kay Lord na, Lord, parang wala naman ako sa tono, tapos ako talaga. Amen? Parang hindi naman ako marunong magsalita, tapos ako talaga, Lord. Lord, pa-check, baka hindi ako yan, Lord. Amen? Baka hindi si Gideon yan. Amen? Baka hindi si Cecil yan, Lord. Baka nagkakamali ka lang, Lord. Amen? Tinatanong natin ng Lord kasi binabase natin yung identity natin sa tingin natin sa sarili natin. Amen? The Lord is saying to us today, di ba ako ang nagsugo sa'yo? Bakit ka natatakot? Amen? Di ba ako? Alam ko, life is hard, pero di ba ako? Amen? It's not about you, sabi ng Lord. It's about me. Amen? Focus on me, sabi ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, kung bibigyan ko po ng application to, hindi na ako lalayo. Dito na lang po ako ng tao dito sa church. Alam niyo po, kung bibigyan, sabi kasi di ba, hindi ito about sa kakayahan natin eh. Ito ay tungkol sa kung sino ang kasama natin. Amen? Alam niyo po, kung makikita niyo naman ang ating mga deacons ay senior na. Amen? Pero kahit may mga nararamdaman sila physically, amen? Kahit na meron silang mga problema sa kanila, hindi nila inaalintana yun. Amen? They are serving the Lord. Amen? Amen. Naiyak ako kasi alam ko yung mga pinagdadaanan nila. And kung magpo-focus lang si Ate Wilma sa labo ng mata niya, kung magpo-focus lang si Ate Ellie dun sa kabagalan niya, at hindi nila titignan ng Panginoon, hindi nila magagawa yung ministry na meron sila. Amen? Kung magpo-focus lang si Ate Mina sa layo ng bahay niya at sa mga gamot na ininom niya, hindi niya magagawa yung ministry ng Panginoon. Pero bakit nila nagagawa? Kasi it's not about our skills. Amen? It's about sino yung kasama natin. Amen. Pwede palakpakan natin yung Lord. There are times na kung hindi naman skills ang problema, ito, isa pa tong pinagdaanan ko din. There are times na kapag may pinapagawa ang Lord, may inuutos ang Lord sa atin, tumatanggi tayo, umaayaw tayo. Kasi iniisip natin, hindi tayo worth it. Iniisip natin, hindi tayo karapat-dapat kasi Lord, makasalanan ako eh. Amen? Iniisip natin na we are not worth it. And alam niyo po, gusto kong sabihin sa iyo ngayon, that the Lord sees beyond faults. Amen? He sees beyond failures. Hindi ito ang tingin sa atin ng Lord. Alam niyo, sabi nga God declares who and what we are by His power. Hindi kung ano yung past mo. Kasi kung magbabase ang Lord sa past natin, wala pong qualified gamitin ng Lord sa atin, kahit sino sa atin. Amen? Pero hindi kasi nakatingin ng Lord sa iyo dun eh. Amen? Si Gideon nga sila, disobedient sila, hindi sila sumusunod sa ating Panginoon. Iba yung Diyos nila. Pero anong tawag ng Lord sa kanya? Mighty hero. Amen? Kasi hindi yun ang plano, ang tingin sa'yo ng Panginoon ay kung ano yung plano niya sa'yo. Yun. Amen? We are not our failures. Lagi ko itong sinasabi sa mga dinidisciple ko sa young couples. We are not our failures. Amen? Makakaahon tayo. Amen? And He sees you for who you really are and who you are and who you can be through Christ. Ang nakikita ng Lord sa iyo, yung plano niya. Amen? Yung plano niya para sa iyo at hindi yung sitwasyon mo ngayon. Amen? Sabi nga dito, you are His child. Amen? You are His friend. You are justified. Amen? You are more than conqueror. You are heaven bound. Amen? You are blood bought.
You are spirit-filled. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo ngayon, you are precious in His sight. Yes, you are precious in His sight. Hindi po may precious, iba po yun ha. Si ano yun, Smigol. The next time you feel limited by your weakness, which is normal lang sa atin na maramdaman talagang may weakness tayo. Amen? Pero the next time you will be limited by your weakness, limited by your sinfulness in the past, always remember who you are in God's sight. Amen? Always remember that you need to accept your identity in Christ. Yun po yung number one, accepting and accepting po is identity. Punta po tayo sa ating sub-point. Yung isa naman po is, sige, intensity po. So, hindi lang natin basta i-accept yung identity natin sa Panginoon, kundi i-accept natin yung intensity ng challenge ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Sige yun po sa verse 13, sabi dyan. Sa verse 13. Dito ko na lang basahin. Sabi niya, Sir, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Sabi ni Gideon, kung talagang mahal kami ng Diyos, bakit parang hindi namin kasama ang Diyos? Amen? Bakit yung mga pagkain namin nasisira? Bakit yung mga hayop namin kinukuha nila? Bakit yung mga kasamahan namin pinapatay nila? And by the way, asa yung mga sinasabi ng mga ninuno namin na ginawa ng Panginoon? Amen? So nagtatanong ngayon si Gideon kasi sobra yung challenge ng buhay nila Sabi ni Gideon, didn't they say that the Lord brought us out of Egypt? Di ba pinalabas kami ng Panginoon? Bakit ngayon iniwan kami ng Diyos? Nagtatanong siya sa angel of the Lord, kasama ba namin talaga ang Diyos? Sa sobrang hirap ng pinagdadaanan nila sa Midianites, so punong-puno ng katanungan si Gideon, na minsan parang tayo din. Amen? Tayo naman ganito tayo magtanong sa Panginoon. Lord, bakit ganun? Naglilingkod naman ako sa iyo, pero ang daming pagsubok. Amen? Lord, bakit ganun? Naglilingkod naman ako sa iyo, pero bakit hindi ko maramdaman yung mga pangako mo? Amen? Naglilingkod ako sa iyo, Lord, pero bakit mong lumapit ako sa iyo para mas dumami yung pagsubok? Amen? Natanong niyo sa Lord ng ganyan? Amen. Sige po, may mga nagtanong naman din. Parang ako, may mga nagtanong naman. Amen. Doon tinatanong natin ng Lord ng ganyan, di ba? Pero alam niyo po, sa tuwing, ewan ko kung na-advise na rin sa inyo ni Pastor. Sabing ganyan, pag sobrang stress out na, ang leaders kasi, di ba, kinakausap natin si Pastor, pag sobrang stress out na tayo, at minsan ang sinasabi ng Lord sa atin, ni Pastor sa atin, learn to live with tension. Narinig na kay Pastor yan? Learn to live with tension. Amen? From the time na tinanggap mo ang Lord sa buhay mo, you are already at war. Ulitin ko po, from the time na tinanggap mo ang Lord sa buhay mo, you are already at war. We must accept the intensity of challenge. So, huwag kang ma-surprise kapag may mga pagsubok ka sa buhay. Bakit? Kasi nakipag-break ka na kay Satan Amen? Ang gusto mo ngayon si Lord na. Ang pinipili mo ngayon si Lord na. So, huwag kang ma-surprise if you are being attacked. Amen? Kasi nga, galit sa'yo si Satan. Mas ma-surprise ka kapag wala ka ng pagsubok. Kasi baka besyo up na kayo. Amen? Kasi hindi ka na ina-attack niya Di ba kaibigan naman natin, hindi natin ina-attack. Amen? So, ganun din. Sa ating Panginoon. Ay, sa ating Panginoon. Sabi sa verse 14, the Lord told him and said, go with the strength that you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. What an assurance. Amen? Sa kabila ng pagtatanong ni Gideon, sa gitna ng kanyang pagdududa, sa gitna ng kanyang pag-question sa Diyos, sabi ng Lord, I am sending you. Amen? Ang pakagandang assurance po. Sabi ng Lord, I am sending you. Pero ang sabi ni Gideon, but Lord, amen? Sabi ng Lord, ako ang nagsugo sa iyo. Pero sabi ni Gideon, but Lord, ang sabi ng Lord, tignan mo ako. Pero sabi ni Gideon, pero Lord, excuses. Amen? Sobrang daming excuses. Alam niyo po, mga kapatid, kahit gaano kadaming, but Lord, how can I do this? Binalik ng Lord sa kanya Sabi sa verse 16, huwag kang tumingin sa sarili mo. Amen? I will be with you. Amen? I will destroy the Midianites as if you are fighting against one man. Alam niyo kapatid, napakahalaga
napakahalaga that our faith is stronger than our strongest excuses. Amen? Napakahalaga ng ating faith is stronger than our strongest excuses. Kasi after all, it's not about you. Amen? It's about our God. Sabi ng Lord, it's not about you, it's about me. I will save you. I will forgive you. Sabi ng Lord, I will protect you. Amen? Focus on me. Sabi mo nga sa katabi mo, focus on God. Yeah, focus on God. Sabi, alam niyo po, merong isang polar bear. Sabi na sa tatay niya, saan nga po nakatira yung polar bear? Sa malamig. Amen? Sa may yelo. Tama po? Sabi ng isang polar bear na bata, sabi niya sa tatay niya, Dad, am I a polar bear? Polar bear ako, di ba? Sabi niya sa tatay niya, di ba hindi ako cow? Di ba hindi ako cat? Sabi niya, di ba hindi ako bird? Polar bear ako, di ba? Sabi ng polar bear. Sabi ng tatay niya, yes, anak, polar bear ka. Bakit mo nang tanong? Sabi niya, I'm just making sure, Dad, kasi it's so cold out here. So what's the moral of the story? Minsan, kailangan mo i-accept kung sino ka para makasurvive ka kung nasan ka. Amen? Polar bear siya eh. Normal lang na malamig. Amen? Tayo din, bilang mga Kristiyano tayo, normal lang na may pagsubok. Amen? And ang sabi naman ng Lord, hindi naman siya nangako na magiging madali ang buhay. Amen? Ang pinangako ng Panginoon, I will be with you. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Amen. So, under accepting yung identity and intensity, punta po tayo sa main points number 2. Sa 25, sa verse 25, tumalun po tayo sa verse 25 hanggang 27. That night, the Lord said to Gideon, take the second bull from your father's herd to the one that is 7 years old. Pull down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole standing beside it. So naniniwala po ako na hindi po tayo magiging matagumpay pag hindi tayo ayos sa ating Panginoon. Main points number 1 po is admitting. Bakit admitting? Papaliwanag po natin. Ang pamilya po ni Gideon ay sinuway ang una at pangalawang utos ng Lord. Ano nga yung unang utos ng Lord? Natatandaan pa? Patay tayo dyan. Buti pa yung rules and regulations sa kanting, alam natin. Alam natin yung clay go, pero yung utos ni Lord, hindi natin alam. Ano yung utos ng Lord? Love the Lord new. Yeah, love the Lord. Ito po yung unang utos ng Lord, ha? Bukod po sa clay go, kabisaduhin po natin to. You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen? Yung second naman po, sabi dito, you shall love your neighbor as yourself. So yun po yung mga utos na sinusuway ng mga Manase o ng pamilya ni Gideon. Sabi dito, ang unang assignment na inutos ng Lord kay Gideon, ito po, pull down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole. Sabi dito, basahin ko po sa Tagalog, inutos ng Lord kay Gideon bago siya gamitin ito para magtagumpay sa mga Midianites, ay sirain ang ribulto ng Diyosan sa kanila. At yung agad, bakit siya admitting? Kasi po, yung agad na pagsunod ni Gideon, kahit na alam niyang makakalaban niya yung tatay niya, ay ginawa niya po. So by doing that, it's like admitting na mali yung ginagawa nila. Amen? And doing that, yung pagsunod niya dito kay Lord, sa utos ng Panginoon, yung immediate na pagsunod niya, it's like pag-amin na mali yung mga practices na ginagawa nila. Kaya po admitting po yung ating main points number 1. Sabi dito, before Gideon can be used publicly, he must first clean up his own backyards. Amen? Naniniwala po ako na hindi po tayo gagamitin ng Lord kung meron tayong mga inaalagaang mga kasalanan. Number 2, admitting. Amen. Kinokorek po ako ng asawa ko sa harap eh. Number 2 po, admitting. Para tayo ay maging talagang matagumpay, hindi lang natin kailangan tanggapin, kundi kailangan aminin din natin that there's something wrong with us. There's something that needs to be fixed by God. Amen? Amen. Wala namang perfect eh. We always have flaws.
Right? At kailangan natin yun ipaayos sa ating Panginoon. Minsan, makakarinig tayo ng mga preaching na nakukonvict tayo. Amen? Nakukonvict tayo na huwag gawin yung mga bagay na yon sa susunod. Amen? And ang tanong is, anong ginagawa mo sa tuwing nakukonvict ka? Anong mga actions ang ginagawa mo sa tuwing nakukonvict ka? May ginagawa ka ba sa tuwing nakukonvict ka? Tama lang ba na hanggang doon na lang at i-admit na lang natin na mali tayo pero wala tayong gagawin? Dapat meron, amen? Alam niyo po, under admitting, ano po yung ginawa ni Gideon? Una, destroy. By destroying. Sa verse 25, inutos ng Lord kay Gideon, sabi niya, pinakuha nito ang toro na pagmamayari ng kanyang pamilya, inutos din ni Lord na gibain ng altar ng Baal at pinagawa ng kanyang ama at putulin ang rebulto ni Asherah. So si Gideon, ang inutos ng Lord, gibain, amen, sirain yung rebulto ni Baal. So si Gideon siguro, takot siya, sobrang takot niya sa utos ng Lord kasi kakalabanin niya yung tatay niya. So natakot siya siguro sa utos ng Lord. Ang ginawa niya, tumawag siya ng 10 tao para tulungan siyang gibain yung altar ni Baal. Tapos ang ginawa nila, gabi nila ginawa iyon. Gabi nila sinira yung altar ni Baal para walang makakakita sa kanila. Kasi natatakot siya kasi kakalabanin niya yung tatay niya. Sabi dito, dinestroy niya. Amen? Sinira niya. He pulls down the altar and cut down the Asherah pole. Alam niyo po, kahit sabihin natin na meron tayong calling, pero nabubuhay naman tayo sa kasalanan, hindi tayo gagamitin ng Lord into the fullest. Amen? Ang sabi ng Lord, destroy it. Amen? Ang sabi ng Lord, destroy your altar. Sabi po dito, we have to destroy what is unpleasant to God. Minsan, may mga ganitong moment tayo sa buhay natin na natatakot tayo na gawin kung ano yung tama. Amen? Kinakabahan tayo na mahusgahan tayo ng ibang tao. Amen? Naduduwag tayo ipaglaban kung ano yung tama, nako-compromise yung pagiging Kristiyano natin. Paano? Kasi naapektuhan tayo ng tao sa paligid natin eh. Halimbawa sa school, gusto mo na-invite yung dati mong tropa. Kaya lang, natatakot ka kasi baka sabihin niya, ang corny. Amen? Sa work, natatakot ka kapag ini-invite ka sa mga maling gawain. Natatakot ka na sabihan kang killjoy, kaya pagbibigyan mo na lang. Amen? Minsan natatakot kang ipaglaban yung tama. Sa bahay, natatakot ka sabihin sa mama mo, kung hindi pa nila alam, or sa mga kapatid mo, na Kristiyano ka na. Bakit? Kasi baka sabihin nila sa'yo, di nga. Kasi alam nila yung buhay mo eh. Alam nila yung mga masasamang ugali mo. Kaya natatakot ka na husgahan ka nila. Sometimes ganun tayo. Amen? We are so afraid like Gideon. Private faithfulness is prerequisite for public faithfulness. Ano po ibig sabihin ng prerequisite? Para tayo ay magamit talaga ng Panginoon. Di ba po, bago tayo makarating ng high school, dapat pagdaanan natin yung elementary. Amen? Amen po? Bago tayo dumaan ng college, dapat pagdaanan yung high school. Ganun din po kapag ginamit tayo ng Panginoon. Bago tayo gamitin ng Panginoon, dapat malinis tayo sa harapan niya. Amen? Wala pong shortcuts. Dapat malinis tayo sa Panginoon. Private faithfulness is prerequisite for public usefulness. We always dream of being successful in life. Lahat tayo nangangarap maging successful. Amen? Na gamitin tayo ng Lord to the fullest. Amen? Ang question is, anong ginagawa mo para makamit yun? Kung gusto mong gamitin ka ng Lord, or gamitin ng Lord yung buhay mo, beyond you can imagine, private faithfulness is important. Amen? Hindi ka lang Kristiyano kapag nandyan si pastor. Amen? Hindi ka lang Kristiyano kapag nandyan si sister, nandyan si brother. Amen? Kahit mag-isa ka, dapat makitang Kristiyano ka. Amen? Before the Lord use you mightily, He must be magnified in our lives. Madaming mga Kristiyano ang natatrap ng kaaway dyan eh. Kasi po, akala natin, kapag tinanggap natin ng Lord sa buhay natin, tapos na, ligtas na tayo. Yes, oo naman. Pero kung gusto tayong gamitin talaga ng Lord, kung gusto natin na gamitin yung buhay natin,
into full extent, kailangan po maging holy tayo sa paningin po ng ating Panginoon. Araw-araw kang magpapaayos sa Lord. Amen? Araw-araw mong sasabihin sa Lord na, Lord, basagin mo lahat ng basura sa puso ko. Amen? Hindi siya natatapos na tinanggap mo ang Lord. Okay na, hindi po. Araw-araw kailangan natin magpalinis sa ating Panginoon. At sa mga ngayon, na mga nasa ministry na hindi naman ginagawa yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon o nabubuhay sa kasalanan, gusto kong sabihin sa iyo na darating yung araw, the Lord will expose you. If you keep on sinning, darating yung araw na ang Lord, na maaalis ka dyan sa ministry na yan kasi tinitake for granted mo yung ministry. Alam niyo po, ang ministry, hindi yan pag sinabi mo, ay, ministry tayo kasi nandun na sila. Tara, level 1 tayo kasi andun na sila lahat. Aircon dun sa conference room. Hindi po ganun ang ministry. Ministry is so precious. Amen? Huwag masyadong mababa yung tingin natin sa ministry. Amen po? Private worship prepares us to public power from God. There's no shortcut, sabi nga kanina. And sabi nga, by destroying. Amen? Under admitting, destroying. Ano ba yung ginawa ni Gideon bukod sa destroying? Enough ba yung destroying? Meron pa po tayong sub-point, by disposing. Sabi sa verse 26, basahin ko lang po. Pagkatapos niyang gibain ang altar ni Baal at pagputol-putulin ang mga rebulto ni Asherah, sinunod niya ito at ginawang panggatong. Amen? Hindi lang niya basta dinestroy. Amen? Hindi lang niya basta pinutol. Ano ginawa niya? Sinunod niya yung altar ni Baal. Amen? Minsan, alam niyo po, hindi sapat na dinedestroy mo lang yung mga kasalanan na yun or inawasak mo lang. Kailangan din, talagang i-dispose natin kasi minsan sinira mo lang pero nandyan pa din nakakalat pa din, may access ka pa din, napapanood mo pa din. Amen? Hindi sapat, dapat mawalan ka talaga ng access, dispose it. Amen? Kung titignan natin, kung sinira lang ni Gideon yung altar ni Baal, maaaring yung tatay niya, kunin pa yun di ba? Tapos, ayusin ulit gawin ulit yung rebulto Pero hindi ganun ang ginawa ni Gideon. Sinira niya at sinunod niya. Amen? Para wala na talagang access sa kasalanan. Amen? At alam niyo po, naniniwala ako na gusto rin ng Lord na ganun din yung gawin natin. Yung mga bagay, yung mga tao, o yung mga sitwasyon na nagiging dahilan bakit tayo nagkakasala, destroy it. Sabi ng Lord, dispose it. Amen? So that He can use you for His glory. Palakpakan po natin ng Lord. To the fullest of His glory. Alam niyo po, nung ginagawa ko yung message ni Gideon, sobrang nakaka-relate ako sa kanya. Alam mo yan, di ba ganun yan, pag gagawa ka ng message, sa'yo muna-una. Amen, ikaw muna yun. So, parang, nung ginagawa ko yung message ni Gideon, Lord, parang ako si Gideon. Amen, kasi dating makasalanan, amen, na ginamit ng Panginoon. Alam nyo, the Lord can really transform lives. Amen, mula sa basahan, kayang-kaya niyang gamitin for His glory. Natatandaan ko dati, nung bago ako sa church, sabi ko, Lord, gusto ko rin gamitin mo ako. Gusto ko rin na alam niyo ba, pinaktis ko to sa bahay, pero naiiyak pa rin ako. Gusto ko, Lord, gamitin mo ako. Gusto ko na gawin yung mga ginagawa ng nasa ministry. Kaya lang, hindi lang pala basta na gusto mo lang. Amen? Kasi kailangan, maayos ka rin sa paningin ng Panginoon. Kasi that time po, masasabi ko na we are living in sin talaga. Kasi nga po, nagsasama kami ni Brother Melo na hindi kami kasal. Amen? We practice premarital sex. Sorry for the term, pero kailangan kasi makita nyo saan kami galing. Amen? So, we do that. And ang buhay ay magulo. Ang buhay ay very, very challenging. Mahirap ang buhay pag wala ka sa Panginoon. And sabi ko, gusto ko niyan, Lord. Gusto kong gamitin mo ako dyan. Gusto kong mag-ministry. Gusto ko yan. And sinabi sa amin ni Pastor na, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi now, we are living in sin. Yun talaga yun. Huwag na natin pagandahin. We are living in sin. Ang nais ni Pastor, ang gusto ng Lord, maging maayos ka muna bago ka na gamitin. Amen? And, nagpakasal kami. And alam niyo po, sobrang talagang binago ng Lord yung buhay namin mula pa noon. And masasabi ko, bakit parang ako si Gideon? Kasi from makasalanan,
na ngayon ginagamit ng Panginoon para i-share yung goodness niya. Amen? Sabi ko nga, Lord, bakit ako na naman yung mag-i-speak? Kasi tinatanong ko, Lord, tumatanggi ako. Sabi ko, si Carl naman, kasi ako yung last time, dapat iikot, di ba? Dapat gano'n. Bakit ako ulit? Pero parang kinukutusan ako ng Lord na bakit hindi ikaw? Amen? Kasi may schedule yan si Carl next time na nananuro no? Kasi gano'n na, parang nung nalaman ko ako yung mag-speak, Lord, ba't ako na naman? Kasi ang pulpit po is very, very crucial. Yung sobrang ang bigat pag nandito ka. Mas kaya kong mag-report ng madami or gamitin ako sa school, sa work. Pero yung ito, kasi po pag nag-share ka ng Word of God, hindi pwedeng dagdag bawas. Amen? Magkakasala ka sa Panginoon. And kaya ayoko, kasi sobrang yung pressure ng pulpit na ito. Amen? Natatakot akong magkamali. Pero ang sabi ng Lord, ikaw ba yan? It's not you. It's me. Amen? Na talagang kinutusan ako ng Panginoon na parang, bakit ka ako nag-worry? Hindi ako to, hindi ikaw yan. Di ba? Gumising ka. The Lord can transform lives from sinner into winner. Amen? Alam niyo po, nung pinadala ako ng ating pastor sa Antipolo, paakyat kami ng Antipolo kasi paakyat po dun eh. Sabi ko, Lord, grabe ka. Kaya mong ayusin yung buhay na magulo. Amen? Kaya mong gamitin yung buhay na masasabi mo, sobrang hindi nakakalugod sa Panginoon. If you accept at tinanggap mo at binago mo yung ginawa mo yung lahat para maging maayos ka sa Panginoon, the Lord will use you mightily. Amen? At yung experience ko outside, grabe, talagang pinapapurihan ko ang Panginoon na Lord, darating pala yung araw na to. Amen? Nakaspeak ako sa church eh. Pero yung ipapadala ka, grabe Lord. Grabe ka. Talagang pinupuri ko ang Panginoon sa experience na yun. And this day, tumatayo po ako sa harapan niya sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen? He can transform lives of a sinner into a winner. Amen? Hindi lang basta winner, kundi gagamitin ka ng Lord para makapag-encourage ng ibang soul, para makapag-encourage ng ibang tao na talagang longing sa Panginoon. He will use you for His glory. Amen? He will use you for His mandate. Kagaya po ni Gideon, balik tayo sa story. Kagaya po ni Gideon, na sinunod yung nais ng Panginoon, kahit takot na takot siya. Alam niyo po, sobrang sa dulo, alam niyo po, if you have time, find time pala, nabasahin po yung Book of Judges. Kung mahilig kayo sa mga heroic movie, Avengers, what else, Star Wars, alam niyo po ang ganda po ng Book of Judges. Bigyan niyo po ng oras basahin, konting-konti lang po yan, ang daming mga heroic people na ginamit ng Panginoon for His glory. And alam niyo sa dulo, sobrang ganda ng story kasi di ba sinira niya yung tributo ni Baal. Alam niyo po sa dulo, nawin niya yung tatay niya eh. Bakit? Kasi galit na galit yung mga tao kasi sinira nila yung yung tributo ni Baal, galit na galit yung mga tao ngayon kasi nga Diyos-Diyosan nila yan, di ba? So, sugod sila sa bahay nila Gideon. Sabi siguro, asan si Gideon? Ilabas mo si Gideon. So sabi nila, siguro yung iba ba? Patayin si Gideon. Patayin. So siguro gumaganon pa yun ba? Kasi galit na galit sila sa ginawa ni Gideon. Di ba may mga ganon din pong tao, di ba? Ayaw nila na inaano yung kanilang, alam mo na, ayaw ko magkamali. Pero yun lang po yun. Ayaw nila yan, di ba? So galit na galit. Gusto nilang patayin si Gideon. Anong ginawa ng tatay ni Gideon? Yung tatay ni Gideon mismo yung humarang. Eh, from dun sa binasa natin, ang tatay ni Gideon yung gumawa ng ribulto, right? Pero sa ginawa ni Gideon na yun, alam mo, nag-stand yung tatay niya. Sabi ng tatay niya, kung talagang Diyos si Baal, hayaan mong ipagtanggol ang kanyang sarili. Amen? Anong ibig sabihin po nito? Nawin niya yung tatay niya. Amen? At ayun naman talaga ang mandate ng Panginoon to win souls. Amen? Alam mo, marirealize mo, ano yung magiging bunga kapag sumunod ka sa Panginoon. Amen? Ito nga, isang beses pa lang siya inutusan ng Lord, sirain pa lang, pero nawin niya na yung tatay niya. Can you imagine what will happen if we keep on obeying the Lord? Amen? If we keep on obeying the Lord, if we consistently obeying the Lord,
Lord, grabe, anong mundo ang meron tayo? Siguro napakaganda. Amen? Because the Lord will use us to win souls for Him. Amen. Parapakan natin ang Lord. Ayan. So again, ang ating pong team is, naalala? Surviving or succeeding. Amen. Under number 1 ay accepting, number 2 ay admitting, at number 3 punta po tayo. Makikita po, ito po yung sinasabi ko, kaya bakit hanggang chapter 7 tayo. Talon po tayo sa 7. Ang ating pong main points number 3 ay authorizing. Sige, labas na natin. So, basahin ko lang po 2 and 7 lang. The Lord said to Gideon, "You have too many warriors with you. If I let all of you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength." Sabi sa 7, the Lord told Gideon, "With these 300 men, I will rescue you and give you victory over Midianites. Send all the others home." So Gideon collected provisions and rams, horns of the other warriors, and sent them home. But he kept the 300 men with him. So, nandito tayo ngayon sa chapter 7, na kung saan sumunod na si Gideon. So, ito na yung mga kasama niyang mga army. Sumunod na si Gideon. At pinangunahan niya ang mga Israelita laban sa mga Midianita. Kanina sabi sa chapter 6, balik lang tayo si Gideon, yung sa Israelites, lahi ng mga Manase, lahi nila ni Gideon, ang pinakamahina. Amen? Sa lahi ng Manase, pamilya nila ang pinakamahina. Amen? Sa pamilya nila, si Gideon ang pinakamahina. Right? So sa sobrang takot siguro ni Gideon, susundin niya si Lord. Ang ginawa niya, kumuha siya, naghanap siya ng 33,000 armies to go with him in war. 33,000 armies. Para sure. Amen? Sabi niya siguro, 33,000? Dami na nito. Pag lumaban kami sa Midianites, kahit mahina ako, kung malakas sila, kaya na nila yan. So siguro ganun yung confidence ni Gideon, no? And anong sabi ng Lord sa kanya? Sabi ng Lord sa kanya, masyadong madami yan. Bawasan mo yung 33,000. Sobrang dami. Pero alam niyo po ang kalaban nila 120,000. Do the math. 120,000, tapos sila ay 33,000. So sige, Gideon, siguro 33,000, kaya na siguro tuloy. Sabi ng Lord, bawasan mo yan. Kasi mamaya manalo sila, tapos akalain nila nanalo sila dahil madami kayo. So binawasan nila. Sabi ni Lord, pauwiin mo lahat ng takot. Sabihin mo sa katabi mo, umuwi daw ang takot. Umuwi ang duwag. Amen? Sabi ng Lord, 33,000 masyadong madami. Pauwiin mo lahat ng takot. So umuwi lahat ng takot. Natira, 10,000. So sige Gideon, 120,000. Tapos 10,000. Siguro kaya naman, no? Sige, fight, laban. 10,000 pa naman yan. Kaya naman siguro yan. Sabi ng Lord, masyadong madami yan, bawasan mo. So 10,000 na nga lang, Lord. Babawasan mo. Pamahawa ka naman sa amin, Lord. Siguro sa isip niya, 120,000 versus 10,000. Grabe ka naman, Lord. Babawasan ko ba? Sabi ng Lord, bawasan mo. And alam niyo po, kung ilan na lang natira? Nakalagay ba? 300 men na lang yung natira. So sige, siguro, paano mangyayari yun? 120,000 yung kalaban namin, tapos 300 lang kami. Masyado naman pong, parang kahit naman tignan mo yun, parang hindi imposible. Parang hindi posible, hindi ko sabihin. So the Lord, sabi ng Lord sa kanya, the Lord told Gideon, "With these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites." Amen? Bakit po authorized? Kasi dahil dun sa sinabi ng Panginoon, "With these 300 men, I will rescue you and give you victory." Kaya po authorizing. Kasi galing mismo sa Panginoon. He was authorized by God. Amen? Saan tayo ino-authorize ng Panginoon? Under authorizing is to will. Yan po yung una. Diyan po tayo ina-authorize ng Panginoon to act, to will. Amen? Firm desire or determination. Sabi po sa verse 9, basahin ko lang po sa Tagalog ko na babasahin. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Lusubin na ninyo ang kampo ng mga Midianita, sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Kung nag-aalinlangan ka pa ngayon, hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo
tagalingkod mong si Pura. Tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan. 120,000 versus 300. Amen. Can you imagine the amount of pressure? Amen. Can you imagine the amount of pressure na ikaw yung mag-lead ng entire nation to fight against armies, tapos si 300 lang kayo? Amen? Can you imagine yung pressure? Walking there as a leader, 120,000 over 300. Amen? So, tayo maintindihan natin si Gideon. Amen? Pero ang sabi ng Lord sa kanya, hindi lang kayo basta 300. Kasama niyo ako. Amen? 301. Amen po. Pero hindi pa rin natinag si Gideon kinakabahan pa rin siya So, ang ginawa nila, may instruction naman ng Lord. Sabi ng Lord, pumunta ka, Gideon, pumunta ka ngayon, isama mo si Pura. Sabi niya, pumunta kayo sa kampo ng mga Midianita. Hindi pumunta kayo si Gideon at si Pura. So, lakad sila. Si Gideon po pala ay hindi kilala Hindi siya kilalang mighty warrior. Si Lord ang nagsabi nun. So, lakad sila ni Pura, no? And along the way, nakita nila sobrang daming Midianita. Ang sabi nga sa Bible para silang mga buhangin sa dagat. So, ganun sila kadami. So, siguro si Gideon, nung naglalakad siya, ito lahat yun. Ganito kadami yun. Yung lalabanan namin. So, siguro mas gumaba pang sabi ng Lord, lalakas ang loob ko. Pero nung nakita ko yung mga kalaban, di ba? Parang mas humina ako. Siguro ganun yung sasabihin ni Gideon, no? Pero ang sabi ng Lord, pumunta ka. Amen? At pumunta sila. At alam niyo po, meron doon, along the way, may narinig sila, no? Nung malapit na po sila doon sa kutan ng mga Midianita, may narinig silang dalawang marites na nag-uusap, sabi ganun nung isa. Ito po kasi yung sinasabi ng Lord na magpapalakas sa loob ng mga ni Gideon. Sabi niya, may narinig silang nag-uusap. So yung mga marites naririnig nila na nagbubulungan lang po kasi sila Sabi ganun, Mare, anong latest? Hindi po ganun. Ang sabi ng isa, sabi, napanaginipan kong may isang tinapay na si Badang gumugulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tolda na ito at bumagsak. Sabi naman ng isang marites, ay, alam ko yan, sis. Sabi niya, sagot niya, ang ibig sabihin niyan, iyong si Gideon na basahin ko baka magkamali ako. Si Gideon na anak ni Joas ang siyang tatalo sa mga Midianita. Amen. So natakot siguro silang dalawa. Pero yung narinig ni Gideon yun, lumakas yung loob niya. Kasi confirmation yun from the Lord. Amen. Na kaya nilang kahit 300 lang sila, kaya nilang talunin yung 120,000. Amen. Ang galing mo, pati sa panaginip, yung mga marites nagtutugma sila, no? Ang galing. So for most of us, kapag may ganitong klaseng pressure, amen, gusto natin iwasan Pero alam niyo po, yung pressure, yung nagdala kay Gideon para mailabas niya yung mighty warrior within him. Para mailabas niya yung mighty hero within him. Amen? Sa gitna ng pressure, lumabas ang mighty hero. Amen. Amen. Una, to will, and under authorizing po, sub-point natin is to win. Sinabi ko na, to win. Amen. Sabi dito sa verse 7, the Lord told Gideon, with these 300 men, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all others home. So Gideon collected the provisions and ram swords of the other warriors and sent them home. But he kept the 300 men with him. Gideon trusted the Lord and acted upon authority of the Lord. In the end, they won. Hindi ko na po tatapusin yung pero in the end, they won po. Nanalo po sila over 120 Midianites. At alam niyo po, pag binasa niyo po yung Book of Judges, 120,000, wala pong natira, kahit isa. Patay lahat. Amen? Grabe ang Panginoon kapag sinabi niya, mangyayari. Amen? Sa pamamagitan ng 300 soldiers, illogical, impossible. Amen? But God delivered them all in the area of our weakness. Outnumbered, unplanned, unexperienced. In the area of their weakness, God's strength made perfect.
Siya lang mismo. Amen? Hindi tayo nakadepende sa ibang bagay, kundi sa Panginoon lang mismo. At kapag nakalagpas ka na doon, marirealize mo na sa huli, kapag nagtagumpay ka, hindi ikaw. Amen? Kapag nagtagumpay ka, hindi iyon o yung bagay na yon. Hindi sila o yung taong kinakapitan mo. Ang dahilan bakit ka nagtagumpay, bakit ka nag-survive, ay dahil lamang sa ating Panginoon. Amen. Kapag nakasurvive ka, hindi dahil magaling ako, hindi dahil may experience ako, hindi dahil malakas ako, kundi dahil sa aking Panginoon. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon. Amen po. Ang challenge, sabi nga po lumapit ka lang sa Kanya. Cry out for help. Pray to Him and say, Lord, I am weak, but I know that you are strong. Amen? Pwede mong sabihin sa Panginoon na, Lord, I can't do this, but I know you can. Amen? Pwede mong sabihin sa Panginoon na, Lord, I am weak, but I know that you are strong. Amen? I have a lot of flaws, but I know that you are faithful, O Lord. Amen? If we know who is the source of our strength, we will not survive this life. We will not just survive this life, but be successful in life. Amen. Alam niyo mga kapatid, this is exactly what the Lord has trying to say to all of us. Ang sinasabi ng Panginoon, lalo na doon sa kung ang tingin mo, there's something in you that na kailangan lumabas. There is potential in you na kailangan lumabas. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, that pressure na nararamdaman mo will help you para lumabas yung potential na nasa iyo. And that is the essence of this message. Na ang Lord, He can use you for His glory. Kahit anuman yung naging kasalanan mo, kahit anuman yung mga pinagdadaanan mo, or ano ka lang, the Lord can use you for His glory. Iba talaga ang orthodox ng Panginoon. Amen? You cannot box His ability. Amen? You cannot box God with your budget. You cannot box Him with your expectation. Amen po? Or with your experience. Hindi porket limited ang thinking natin, ay limited na rin ang ating Panginoon. Amen. He is the God that can do all things that we cannot do on our own. God can do more than that. There's no limit po. Alam mo, pag gusto mong gamitin ka ng Panginoon, walang limit po. Basta ibibigay mo lang lahat ng credit sa Panginoon, walang limit yung paggamit sa iyo ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa Lord, magpagamit ka na kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, magpagamit ka na kay Lord. Amen. Use your life for God. Amen. And let's go now to our conclusion po. Sige, punta po tayo sa ating conclusion. Sabi dito, for Gideon, when God is on, we can always go on. Amen. Pwede palakpakan natin ang Lord. Sabi ko, kagaya ni Gideon na dumaan sa pressure, sa stress o sa challenges ng buhay, basta kasama natin ang Lord, walang imposible. Amen? Basta kasama natin ang Lord at mabibigyan siya ng kapurihan, press on, go on, kakayanin natin dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Lord.